PF. Ganun din po sa lahat ng mga gawain sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat po. Magpatuloy lamang po tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa paglingkod sa Panginoon at sa mga gawain na talagang siyang makakapagpalakas po sa atin. Maraming salamat po sa suporta nyo at walang sawang pag-antaba. Isang oras po, share po sa mga friends natin sa Facebook friends, sa family natin para po maabot sila at mapagpala ng ating gawain ito. Salamat po sa lahat. Stay tuned po. Salamat po. Pray na po tayo. Yes, Father God. Salamat po, Ama, sa gabing ito na kami ay nagkasama-sama ulit sa isang gawain para sa kapurihan mo. Salamat po, Ama, sa pagkakataon. Ito na ikaw muli ay aming maitaas at mapapurihan. Nagpapasalamat rin po kami sa mga araw na lagi niyo po kaming iniingatan at ginagabayan. Salamat po sa patuloy na pagbigay ng pagkakataon na mamuhay at maitama namin ang aming mga sarili. Abutin mo po kami at tulungan sa mga bagay na hindi pa namin lubos na mauunawaan. At tulungan mo po kaming magtiwala at magkaroon ng matibay na pananampalataya na nagmumula po sa inyo. Gawin mo po kaming instrumento ng iyong mga salita, mga mabubuting gawa at pagpupusang maiayos namin ang aming buhay na naayon po sa iyong kalooban. Naway ikaw po, Lord, ang manguna sa bawat desisyon na aming gagawin at tangi ang kalooban mo ang manguna. Panginoon, ilapit mo po sa iyong presensya ang mga kababayan namin naliligaw ng landas at dumaraan sa matitinding pagsubok. Dalangin namin na ikaw po ang maging ilaw at gabay nila sa kanilang buhay. Ilayo mo po sila sa kapahamakan at tulungan lumakad sa tamang daan na inalaan mo para sa kanilang buhay. Higit sa lahat, naway magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo. Salamat po, Ama. Samahan mo po kami sa gabing ito. Itinataas ko po sa inyo ang gawaing ito. Ikaw po ang maparangalan at maitaas sa tanging dakilang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Sister Jen, bago po tayo mag-proceed sa ating topic, batiin po muna natin ang ating mga live viewers. And ngayon po, nanonood po ang ating Pastor Kenneth Andrew Durante. Hello Pastor, po. we miss you po. Magandang gabi po, Pastor. Ate Cathy. Hello po sa inyo. So, sa lahat po, ihanda na po natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating sarili. Dahil tayo po ay mapuproceed na po sa ating topic. And ang title po ng topic natin ngayong gabi ay Be an Influence. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, let us define po muna what is influence. So, sabi po doon, influence is the ability to have an effect on the character, behavior, and development of another person. Ang ating buhay po ay dapat magkaroon ng effect sa iba. Makita yung binagong buhay sa atin at nagiging pagpapala tayo sa iba. Amen. So, bilang Kristiyano po, bilang mananampalataya, sabi nga tayo po yung influencer ng Diyos dito po sa ating mundo. Sabi nga po sa Proverbs, tayo po yung mga ambassador ng ating Panginoon. Tayo nagiging ambassador sa ating pamilya, kaibigan, sa trabaho at sa buong mundo. Sabi nga po, yung pagiging ambassador po ng Diyos at bilang mananampalataya daw po, tayo daw po ay maihahalin tulad po sa isang asin. Amen. So ito po, natutunan ko po ito kay Pastora Magda during New Beginning class po namin. So sabi po doon, yung asin, sabi po doon, ano po ba yung asin at para saan po ito? Sabi po doon, yung asin daw po is preservatives. Ito po yung nagbibigay ng flavor sa mga pagkain at isa rin po ito sa mga ginagamit po para ma-preserve po yung mga pagkain na madaling masira. Like karne, para ma-preserve po yung karne, di ba po, nilalagyan po natin ito ng asin at ganun din po yung isda para hindi rin po siya agad mabulok. And ang asin po ay nakakapagpahaba po ng buhay. Amen. So, ngayon po, samahan niyo po ako at tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon at ang pagbabasihan po nating scripture ay matatagpuan po sa Matthew chapter 5 verses 13 hanggang 16. And ang sabi po dito ay, "You are the light of the earth, but if the salt loses its flavor, how can it be salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled on by people. You are the light of the world. A city located on a hill cannot be hidden.
People do not light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before people, so they can see your good deeds and give honor to your Father in heaven. Sister Jen, basahin ko rin po siya sa Tagalog version. Amen. Ayan. Sabi po doon, kayo ang asin ng lupa, ngunit kapag ang asin ay nawalan ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan, kundi itapon na lamang at yukuran ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilagay sa lagayan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon, ay luluwalhatiin nila ang iyong amang nasa langit. Amen. Purihin ng Panginoon. So, highlights ko po yung sinabi po dun sa binasa po natin. Ang sabi po doon, ikaw ay asin ng mundong ito, yung mundong ginagalawan natin. So, tayo po, hinahalin tulad po tayo ng ating Panginoon sa asin. Kagaya po ng nabanggit po kanina, yung asin daw po, di ba po, ito po yung nakakapag-preserve ng meat, ng karne, para hindi po agad masira at mabulok. And as a salt po, tayo ay kinalat po ng ating Panginoon sa buong mundo. So, ano po yung purpose? Sa tingin po ninyo mga kapatid, sa mga nanonood po ngayon, please comment down below. Ano po yung nakikita po ninyo? Bakit po kaya tayo hinalintulad sa asin? Or paano po tayo hinalintulad sa asin ng mundo? Or kahit bakit kailangan po nating maka-impluwensya or maging ambassador po ng ating Panginoon. So sa mga nanonood po, magkaroon po tayo ng interaction po. So sa akin po, for me, may purpose po kasi talaga kung bakit sinabi po yun ng Panginoon. Siguro, ang isa sa mga nakikita ko po is to help and to influence other po na nahuhulog or mahuhulog pa lang po dun sa mga ungodliness. Tayo po, di ba, bilang asin tayo yung nagiging preservative, sangkap, parang ginagamit ng Diyos para ma-preserve po yung kapwa natin or yung kakilala po natin. Di ba sabi po, as a Christian, bilang follower of Christ, we are a peacemaker. Kung meron nakakaramdam ng kalungkutan, nakakaramdam ng galit, dapat as Christian, tayo po yung magmi-minister po sa kanila. Dapat maipakita po natin yung pag-ibig ng Diyos. Kung tayo po sa sarili po natin ay magpapagamit. And highlights ko rin po doon sa binasa po natin. Ang sabi po doon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So ano po yung ibig sabihin nun, Sister Grace? Dapat tayo po ay ilaw na nagbibigay ng pag-asa. Hallelujah. Dapat yung buhay po natin ang nagbibigay liwanag sa buhay po ng iba. So sa mga nanonood po, masasabi po ba natin na tayo isang salt and light? Tayo po ba yung ambassador ng Panginoon sa lugar na nasasakupan po natin? Masasabi po ba natin sa sarili natin na, isa ako sa asin ng mundong ito? Yan. If yes po, napakagandang balita po niyan, napakasarap pakinggan po at alam na alam natin sa sarili natin na isa akong ambassador ng Diyos. Isa akong asin at ilaw. Dahil tayo po yung magiging magandang halimbawa po na sa iba na nais makilala rin po yung ating Panginoon. So, dapat po makikita po sa atin yung binagong buhay. Hallelujah. At ngayong gabi, sabi nga po sa title po ng topic natin, be an influence. So, dyan po iikot yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And dagdagan ko lang din po, konting testimony, Sister Jen. Si Sister Jen po kasi bilang leader po ng women's ministry. And as a leader, isa po siya, naka-influence sa akin. Ayan na naman siya. Surgeon po talaga, isa sa mga naka-influence sa akin para ako ay maniwala sa sarili ko na kaya ko na magsalita sa harap ng tao, na makapagbigay po ng mga encouragement at maging host po ng Women's Cafe Forum. Palaging mag-move forward kung tayo man po ay may pinagdadaanan man.
So, si Sister Jen po, isa siya sa mga nag sa akin at isa sa mga nag-impluwensya sa akin para lumago at matuto. Yun po, hallelujah. And for our discussion, Sister Jen, anything to add up po? And kayo po bilang tagapanguna po ng women's ministry, maaari po ba natin ibahagi kung paano po ba natin ginagamit po yung buhay ninyo para maka-impluwensya po sa aming mga kababaihan at sa lahat po na nakapaligid po sa inyo. Sister Jen. Yan, Sige po. salamat po. Salamat Sister Grace. And bago po tayo dumako at magtuloy sa ating pong topic, yan, batiin po natin 25 live viewers. Salamat po. Muli po, shout out sa ating mahal na Pastor Kenneth and Ate Cathy na namin kayo. At sa lahat po na ating mga kapatid na mga nagtatag ng inyong kaibigan. And paki-share po sa inyong mga wall, yan, sa newsfeed. Yan. Salamat po. Ang ating pong sa mga bago pong dumako sa ating page ngayon, ating pong topic is about be an influence. Yan, napakaganda po nito, be an influence. Bakit po ba ako nagkaroon at bakit tayo na dumako sa ganitong topic? Nung isang araw po, nagsusulat po ako ng blog. Mahilig po ako magsulat. Sabi ko, nakakapag-impluwensya kaya ako o nakakapagbigay ba ako ng inspiration sa aking mga sinusulat? It is not for me to be famous but to take effect to others, to have an effect to others. Amen. Ayun po yung sabi ano ba ibig sabihin ng influence? To have an effect to someone else. Amen. Katulad po ng binasa po natin sa Matthew, sabi po dyan na ating Panginoong Jesus, be the salt and light of the world. Amen. There are two things sa ating po mga believers, sa ating mga Kristiyano na dapat po nating gampanan. Be the salt, yan, katulad ng diniscuss po ni Sister Grace kanina, and be the light of this world. Napakaganda po na, napakahalaga po. Paki-comment nga po natin. Sa lahat po ng mga nanonood, paki-comment po natin, I am the salt and light of this world. I am the salt and light of this world. As a Christian, di ba, our lives must take an effect to someone else so that they would also glorify God. Di ba? With their own lives. Kailangan po makahawa din po tayo eh. Yung ating pong mga patotoo po, napakarami pong patotoo, nakakatuwa po ang Diyos. Patuloy na kumikilos po ang ating Panginoon. Napakarami pong patotoo na ating pong nababalitaan, ating naririnig, na ating pong mga nababasa na kabutihan ng ating Panginoon. And sa ating pong sarili, magsimula po sa ating sarili, that we ourselves, maging patotoo po tayo at maka-impluwensya po tayo. Let us encourage everyone. Let us lift up, 'di ba? Yung mga taong nalulungkot, mga taong natatakot, mga taong walang pag-asa, gamitin po natin. Ito po, Women's Cafe Forum, isa din po itong kaparaanan ng ating Panginoon to be an influence to other women. Amen. Minsan kasi yung mga kababaihan ngayon, hindi na tayo nakakalabas ng bahay, hindi na tayo nakakapagkita sa ating mga kaibigan, 'di ba? Hindi na tayo kapi-kapi ni Kumare, ni Mars, yan. Pero gamitin po natin ang ating sarili. Amen. Bilang maging daluyan ng patotoo that the light of God will be seen in us shining. Di ba? Magliwanag ang Diyos sa ating buhay. Maging gamit tayong asin sa sanlibutan. Di ba? That will give, ano ba ang asin? Tama po, you will preserve even the goodness of God. You will give, ikaw magbibigay ng kasaramat at lasa. Di ba? Ang asin, nagbibigay po ng lasa po sa ating kinakain. Ganon din po tayo. Kailangan po tayo, ang buhay natin, hindi po lang tayo basta nabuhay, gumising sa umaga, at pagdating ng tanghali, kakain, tapos sa gabi, matutulog. Hindi po ganoon. We should have a purpose in this world. Kailangan po tayo magkaroon ng purpose. Ano bang purpose ko at nilikha ako and God chose me, God called me, ano ba, Panginoon, ang dapat kong gawin. Amen. Kanina doon po sa post ko, we do good works, di ba? We do good works not because for us to be saved, but we do good works because it is the result of being saved. Di ba? Kasi tayo po'y nakaranas ng kaligtasan sa ating Panginoon. And dahil doon sa kaligtasan na naranasan po natin, ibahagi po natin ito sa iba.
Be an influence to others. Nawa maranasan din po na ating kapitbahay, ng ating kumare, ng ating kaibigan, ng ating kamami sa school, ng kanilang mga teacher. Bakit ba ito pinagpapala? Bakit ba ito laging maligaya? Bakit ito parang hindi natatakot? Amen? Dahil makikita nila ang kaningningan ng glory, ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Light works best in darkness. Diba? Makikita at magliliwanag ang ilaw sa kadiliman. Hindi naman po makikita ang liwanag sa liwanag din eh. Tama po ba? Alala ko yung question ni Zizi kanina. Sabi ni Zizi, Mami, bakit may white color pa? Pag kinolor naman sa white paper, hindi naman kita. Diba? So may mga nag-comment sa akin, may mga nagbigay sa akin ng mga komento. Sabi, Sister Jen, sabi mo kay Zizi, pag iba ang kulay ng papel, yon makikita mo na yung white color. Tama po because light works best in darkness. Makikita natin ang liwanag kapag meron pong mga problema. Kapag merong pagsubok, ikaw ay dapat magliwanag. Amen. Hallelujah. Kapag meron pong mga kadiliman na nangyayari po sa atin, you should stand up. Pakita mo that you have the God, that you are the ambassador of Christ, katulad ng sinabi. Amen. But that you are the salt and light of this world. Gamitin mo ang iyong buhay, kapatid. Lalo higit ngayon sa ating pong karanasan, sa ating pong pinagdaraanan. Sabi nga po, ang mundo na po ngayon ay nakakatakot. Pero kailangan ikaw magniningning na meron pa ring Diyos na kaya magprotekta sa atin. Na meron pa ring Diyos na kaya magligtas sa atin. That meron pa ring Diyos who controls everything. Amen? Kailangan dumagi po sa atin. Gamitin tayo ng ating Panginoon para maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos, para maipahayag ang kanyang pag-ibig po sa lahat ng mga tao na natatakot. Marami pong natatakot ngayon. Maraming nawawala na ng pag-asa. Ako nawala ng panlasa, hindi ng pag-asa. Sabi ko po sa inyo, 15 days nawalan po ako ng panlasa. Pero hindi ako nawala ng pag-asa at ibinalik ng Diyos ang aking panlasa. Amen. Ayan yung mga kwentuhan po natin eh. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Be on a mission. Kailangan po tayo po na mga mananampalataya, tayo po na niligtas na ng ating Panginoon, tayo po na manggagawa na sa ubasan ng ating Panginoon. We have to have a mission. Ano bang mission mo dito sa mundo? Diba? Your mission is to bring change in this world. Hindi ka dapat makiayon lang kung anong ang mundo ay natatakot, makikitakot ka na lang din, magtatago ka na lang sa bahay mo, magmumukmo ka na lang. No. You should have also bring impact to this world. Bilang ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, bilang ikaw ay pinili at ginagamit ng ating Panginoon, you should influence others, that God will shine on you. Amen. That people will see God in you. They will see God through your action. Kailangan makita din po sa ating pagkilos. Paano ka ba gumawa at magtrabaho sa iyong opisina? Ikaw ba ay laging late? Ikaw ba ay laging tatamad-tamad? O ikaw ba ay laging break time? Diba? Kailangan nakikita po sa atin yung shining, the glory of God. Amen? Diba? Sabi, whatever you do, ito preaching ni Pastor Jonathan kanina, whatever you do, whatever you eat or drink, do it all for the glory of God. Amen? Kailangan po lagi sa ating mga sinasabi, sa ating ginagawa at kinikilos, nakikita ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Be an influence, mga kapatid, sa iyong kapitbahay. Amen? Yung kapitbahay namin, positive sa COVID, hindi sila makalabas. Be an influence. Ipakita mo ang kabutihan ng Diyos. Pinagwawalis ko po sila sa harapan ng bahay nila. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Kailangan nating mapakita kung paano tayo iniibig ng Diyos. Ipakita natin sa ating mga kapwa. Amen. We should see the glory of God through our smile. Sa ating pong pagngiti, baka mamaya sungit-sungitan, nagsusungit-sungit ka na, diba? Lalo na sa ating mga kaibigan, sa mga kababaihan din natin na mga nagtitinda. Ayan, kailangan lagi tayong mapang-unawa sa ating mga customers, sa ating mga kliyente. Laging nandun ang ngiti kahit nakakainis na minsan. Diba? Minsan, sobrang barat naman itong customer ko na to. Diba? Pero kailangan nakikita po sa atin, sa ating pagngiti, sa ating attitude, sa ating pong pag-uugali. Amen. Yung kabutihan, ng kapayapaan, yung
kagandahan ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Are you ready to be an influence to others? Paki-comment po, yes, I am ready to be an influence. I am ready. I am ready. Kaya po, because you are ready, Sister Tess is also ready. Sister Tess, kayo naman po. Amen. Praise God. Napakaganda po ng sinabi niyo, Sis Jen. Super blessed. Ito po, ano po pala ako na may share ako na ang spiritual meaning po pala ng salt sa Bible ay mas signify yung talinghaga po ba ng salita ng salt. Kailangan po pala ito po pala ay permanence, loyalty, durability, usefulness, value and purification. Ito po pala yung ng salt. Dapat meron po tayo noon. Dahil tayo ay isang asin. Bakit ang mga nagmamahal kay Jesus ay inihahambing sa asin? Sapagkat inaasahan ni Jesus na ang mga nagmamahal sa Kanya ay dapat maging mabuting modelo sa lahat ng tao upang maparangalan ang Diyos. Sa bawat ginagawa po pala natin, nakabutihan, ang Diyos po ang pinaparangalan. Kaya isa pong magandang, dapat tayo talagang magandang impluwensya. Inaasahan ni Jesus na ang mga nagmamahal sa Kanya ay nakaka-impluwensya sa mga tao sa mundo na mamuhay sa kaparaanan na nais ng Diyos. Ano po ba ang kaparaanan na nais ng Diyos sa atin? Siguro po unang-una yung gawa ng mga laman, yun kalimutan na po natin yun. Di ba po? Kapag naipamuhay ito ng mga mananampalataya, sila ay katulad ng asin na may kabuluhan sa harap ng Diyos. Kapag inihalo ang mga nagmamahal kay Jesus sa iba-ibang mga tao, dapat ay magiging magandang impluwensya sila sa iba upang maging makabuluhan sila para sa Diyos. Ano ang layunin ng ilaw? Ang layunin ng ilaw ay nakakapagbigay liwanag sa madilim na lugar. Bakit inihahambing sa ilaw ang mga nagmamahal kay Jesus? Sapagkat inaasahan ni Jesus na ang mga nagmamahal sa Kanya ay nagsisilbing liwanag sa mundo na ang mga tao ay makilala ang Diyos na nagbabago ng buhay, na nagre-resulta sa paggawa ng mabuti. Kapag mapapurihan ng mga tao ang Diyos dahil sa buhay ng mga nagmamahal kay Jesus, napapatunayan ng mga mananampalataya na ilaw sila ng sanlibutan. Paano mo maipapakita na ikaw ay asin at ilaw, yung magandang impluwensya at mabuting modelo? Sa akin po, nag-uuna sa bahay namin, syempre, unang-una sa tahanan namin nakikita yung pagbabago. Ramdam ko po yun kasi unang-una nung mga natututo na ako, ang dami ko po talaga natutunan, umpisa yun sa yung mga natutunan ko kay Pastora Magda, unti-unting nababago ang buhay ko. Wala na yung mga dating gawa. At unang napansin yun sa tahanan, inumpisahan ko sa tahanan dito sa aking pamilya. Unang-una nakapansin ng aking siyempre, asawa, mga anak, mga kapatid, ayun na nga po yung talagang alam nila na iba na ako. Kasi parang ba't ganun po, kapag nasa atin na po ang Holy Spirit, talagang parang naaano ka ng gumawa ng, andun agad pag nakagawa ka ng mali, andun agad ang parang biglang aano sa'yo, ay malito magawa ko. Andun agad yung pagkalungkot mo, paghingi mo ng sorry, patawad po Lord, yung gano'n. Hindi gaya dati na talagang walang pakundangan. Aminado po ako na talagang noon na una-una talagang sa pamilya namin, hindi po talaga. Maano ako yung, minsan po, nagagawa ko pa rin yung bang hindi maiwasan na maggagaganong ka sa mga anak mo. Minsan, lalong minsan na ano ka na talaga yung mga ginagawa nila. Amen. Ngayon po, pag minsan, noong nakaraan, sabi ng asawa ko, bad yan, susumbong kita kay pastora, nagagalit ka. Sabi ko, napatawa na ako. Sabi ko, talaga po walang kapansin-pansin na ang ugali ko. Minsan lang ako gumawa ng ganon, napansin na po agad nila. Dahil alam nila na iba na yung way ko. Tulad po nung sa pagiging impluwensya, nahahawa na po sila na dati po. Minsan may mga pangit na lumalabas sa bibig ko. Ngayon, hindi na po sila makapagsalita ng pangit. At hindi na rin, sila po nababago din ang ugali nila. Yun nga po yun, yung magandang impluwensya. Nagmumula po sa atin talaga. At kahit po sa labas, yan sa mga kaibigan ko, sa mga nakakakwentuhan ko, ayun po yung talagang napansin din nila.
na kumbaga, pag ganun ka, parang ilag sila na gumawa din ng ano eh. Mahahawa mo sila eh. Ilag na rin silang gumawa ng di maganda. Kahit sa mga pananalita lang po, o yung mga gawa-gawa na, kahit mga slight na ano lang, parang nai-impluwensyahan mo sila, nahahawa mo sila na wag nang gawin yun. Kumbaga, ang Panginoon po talaga, yung sa mga gawa natin na mabuti, yung po agad ang napapapurihan. At masarap po sa pakiramdam na dahil sa'yo, dahil sa ginawa mo, minsan nag-share ako ng word of God yun sa mga friends ko, ang Diyos po ang napapapurihan. At masarap po sa pakiramdam din na dahil sa ginawa mo, nagpasalamat sila sa Lord. Ang Lord ang napupurihan, ang Lord ang naitaas. At ito nga pong sinasabi ko, naalala ko po yung naikwento ni Pastora Magda na minsan kahit sa sasakyan, nangangaral siya ng salita ng Diyos na kahit di niya kilala, katabi lang niya. Parang ang sarap siguro ng gano'n. Pero syempre po dapat tulad natin, may alam tayo. Hindi yung basta na lang mangangaral ka ng hindi naman po yung hindi natin alam yung ipinangangaral natin. At saka, isa pa po sa makikita talaga sa'yo, dapat ginagawa mo yung pinapangaral mo. Isinasabuhay mo. Dahil pag once na nakitaan ka po nila ng hindi maganda, hindi lang po kasi sa bahay eh. Kung nasa loob ka ng simbahan, nasa loob ka ng bahay, nasa labas ka, dapat po yun talaga ang ginagawa mo, hindi yung parang pakitang tao lang na ano. Kasi maaano po talaga, mapapansin ka po nila, yan ba ang yung bang ganun. Yan ba ang Kristiyano? Yan ba ang laging nasa simbahan? Yan ba ang nangangaral ng salita ng Diyos na sa kanya mismo hindi mo makita yung pinangangaral niya? Yung ganun po. Kaya po talagang maganda po na impluwensya, yung maka-impluwensya po tayo ng umpisa po sa sarili natin. Yung simple lang ba na pangangaral ng Word of God, yun po ikalat po natin. Tapos yung mga gawa natin na tapos yung sa mga nanghihingi po ng prayer, dati po yung mga dumadaan sa F ko sa mga ano ko lang yan, scroll up, scroll down ko lang yan. Pero ngayon po, pag may nahingi, nakikita akong mga nakapuso may sakit, may mga problema, andun po agad ang lay hands, pinag-pray ko po sila talaga. Dahil andun na po ang nagawa ng Holy Spirit, ang sa'yo ng Holy Spirit. At talaga pong lahat ng natututunan mo, kumaga hindi mo na po babalikan yung dati mong gawa. At yung po ang nakakamangha sa mga natutunan ko po dito sa biyaya, sa mga pinag-aralan sa New Beginning, yung mga ganun. At nakakamangha po na ganito pala, dapat pala ito ang gagawin. Yung mga ganun po. At tapos po, yung simpleng kwentuhan nyo lang ng mga kaibigan mo, andun maisisingit mo yung yung mga word of God. Kaya minsan mapapaan sila, ay totoo yan sinasabi mo. Yung mga ganun po. Ibig sabihin, natutuwa sila na nasi-sharean din sila ng Word of God. Tulad po nung isang share ko lang po itong, siguro, yung same po ng nararamdaman ko, anxiety. Namatay yung tatay niya. Nag-trigger. Dito lang po panay ang chat niya po sa akin. Kasi siguro nakita niya ako na nag-post ako dati about doon sa anxiety. Ate, paano ka ba sa hirap na hirap ako ate, hindi ako makatulog, sabi niya kung gano'n sa akin. Hirap na hirap po ako, sabi niya gano'n. Parang gusto ko nang bumigay, ang hirap labanan ng sarili, yung sarili mo ang kalaban mo, na hindi mo alam kung anong pakaramdam mo. Biglang-bigla na lang daw siyang nervyos, biglang-bigla natatakot, hindi makatulog. Ang sagot ko lang po sa kanya, ang nakapagpagaling sa akin, Word of God. Makinig ka ng mga worship song, magbasa ka ng Bible, manood ka ng mga preaching sa marami na sa YouTube. Tapos, yun lang ang gawin mo. Wala akong ibang nakapagpagaling sa akin, yun lang. Once na sinusumpong ako, makinig ng preaching ng mga pastor namin. Sabi, ay talaga ate, born again ka? Sabi ko, Christian po ako. Siguro sabi ko, ayun, sinare ko na po yung nangyari sa akin. Sabi ko, wag na natin kasi antayin na tapin pa tayo ng Lord. Kasi siguro ako, tinapik ako ng Lord sa nangyari sa akin. Sabi kong ganun sa kanya, na ganun nga, may nangyaring di maganda. Tapos sabi ko sa kanya, kusa akong hinanap ang Lord ngayon. Sabi ko sa kanya, kusa akong hinanap ang Lord sa buhay ko. Dahil siguro, ayun nga, medyo nakakalimot na ako, nawawala na kailangan ko pala ang Lord, na sa buhay natin, hindi natin kaya na wala ang Panginoon. Kailangan po, kasama natin siya. Kaya sabi ko sa kanya, yun lang ang gawin mo. Tapos nung sunod na mga gabi po, nagchat-chat po siya sa akin.
ate, nakatulog ako ng mahimbing, ate. Sabi niya gano'n. Sabi ko, talaga, praise God, sabi ko sa kanyang gano'n. Ay, paano ginawa mo? Sinunod ko po yung sinabi niyo. Tapos, habang nakikinig po ako ng preaching ng pastor, di daw po niya alam kung anong ano daw po yun. Anong gawain yung inano niya. Basta nakinig sa preaching ng pastor. Nakatulugan na daw po niya na nakikinig siya. Talagang ang sarap daw po sa pakiramdam. Alam niyo po yun, yung ganong pagbigay mo ng payo, masarap po dahil nakatulong ka na, napapurihan pa ang Panginoon. Kaya sobrang saya po na sana bilang isang Christian, alam po natin ang ating yun nga po yung ating mission na sa simpleng lang, hindi pa man po ako ganun kagaling sa mga pero nag-aaral po, nagsasaliksik kung talaga pong nasa puso mo na yung gusto mong matutunan ang mga salita ng Diyos. Marami pong paraan yun. Amen. Ayun po. Tapos, tayong mga mananampalataya ni Jesus ay may kapangyarihan magliwanag. Yun na po yung power to shine. Para makilala ng mga tao ang Diyos. Ang ating kapangyarihan na magliwanag ay ang pagbabahagi ng pagpangaral kay Kristo sa iba. Ayun nga po. Meron lang po ako ditong i-share na yung kahulugan ng share. SHARE. How to share Christ in order for us to shine. Yung S daw po ay share Christ. Bilang mananampalataya ni Jesus, upang tayo ay lumiwanag, kailangan natin ipangaral ang mabuting balita na kay Jesus ay may pag-asa ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iyon nga po yung sinabi ko sa kanina yung na-share ko. Tapos yung H po, yung honor Christ, kailangan nating ipakita ang pamumuhay na nabibigyan ng karangalan ang Panginoong Diyos. Tapos yung A po, activated for Christ. Kailangan maging aktibo sa pamumuhay para kay Kristo, sa loob man o sa labas ng simbahan o pamamahay. Yung R po, remain Christ. Kailangan manatili tayo kay Kristo. Ito po yung sinasabi na natin na hindi lang sa loob ng simbahan o sa loob ng tahanan, doon tayo magiging kay Kristo. Kumbaga pagdating po ng mga pagsubok, yung bang makikita sa'yo parang ka, pero pagdating ng pagsubok, ayan na, parang bigla nang bumitaw, nadala na ng pagsubok. Yun po yung sinasabi dito. Yung if po, effect for Christ, kailangan may gawin tayo o may matapos tayo na ang resulta ay para kay Kristo. Mamuhay tayo nagliliwanag na makita ng mga tao ang ating pamumuhay bilang isang magandang impluwensya at mabuting modelo sa ating mga pamamahay o sa labas. Ayun po. Ayun muna po, Sis Grace. Salamat po. Thank you, Sister Grace. Be an influence. Mag-share din pa ako, Sister Tess and Sister Naina. Ako po gusto kong ibahagi. Alam niyo po, nung ako ay tumanggap sa Lord, nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, naging follower of Christ, sabi nga, as a Christian, we've been appointed po para maging ambassador ng Panginoon. So, nire-represent po natin si Jesus sa kapwa natin, kung paano tayo mamuhay at kung paano po tayo magsasalita. Alam niyo po, nung hindi pa ako fully surrender sa ating Panginoon, sa trabaho po talaga, masungit po talaga ako. So, pag work-related po talaga, mabilis ako mainis pag hindi po agad nakakasunod or yung hindi marunong makinig sa mga instruction, yung mga ganon. So, yung mga hindi ko ka-close, hindi rin ako basta na-approach. Tapos short-tempered. Mabilis ako mainis. Pag hindi ako pinapansin, hindi ko rin pinapansin. Pag may galit sa akin or naiinis sa akin noon, ang thinking ko noon, I don't care, sino ka ba? Yung parang ganon. Pero, so ayun, before po, madalas pag may nagagalit sa akin, kahit wala naman akong ginagawa, kasi yun nga po yung first impression nila sa akin, masungit ako, maldita, dahil hindi nila alam yung heart ko. Pero ngayon na Christian ako, marami na po ang nag-iba. Yung mga dating iniinis sa akin, ngayon, kaibigan ko na po silang lahat. So, may mga katrabaho na rin po ako na nagtitiwala sa akin, na nagbabahagi ng mga problema nila. And dahil po sa wisdom na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, nakapag-share po tayo, nakapagbigay ng encouragement at nabigyan po ng opportunity ng Panginoon na makabigay ng pag-asa sa mga taong nanghihina, sa mga nawawalan ng pag-asa. Ngayon po,
kahit hindi nila ako batiin, ako na po yung unang bumabati sa kanila sa simpleng hi, good morning, yung mga simpleng hello. So, nakikita na po sa atin yung kaibahan. Kung yung dati, pag hindi nila ako pinansin, okay lang. Pero ngayon, bilang tayo nakakilala na sa ating Panginoon, so sabi nga doon sa napag-usapan natin, dapat makikita na po sa atin yung bunga ng pananampalataya natin. Yung bunga po nung banal na espiritu. So ibahagi po natin yung buhay natin na kasama natin yung ating Panginoon. Dapat nire-reach out na rin po natin yung mga katrabaho natin or kung sino man po yung nakakasalamuhan natin. At kung minsan, hindi po natin naiiwasan, may mga taong nag-judge sa atin kasi ganun po eh. Pag tayo po ay naging Kristiyano na marami na pong nakatingin sa atin, konting pagkakamali lang po natin, marami na pong mag-judge sa atin. Pero wag po natin tignan yun. Pag may mga ganun na pangyayari, ang gawin lang po natin, tumahimik lang tayo, then mag-pray. Wag natin hayaan na masira yung testimony natin. So, ayan din po yung sinasabi ko sa sarili ko. Kasi ganun po talaga, minsan pag sa trabaho, may inis ka, mabilis ako i-judge ng mga katrabaho ko. Pero hindi nila alam, work-related naman yun. Pero dapat hinihiwalay nila yung work dun sa personal. Pero ganun po talaga. Hindi po natin sila masisisi kasi maaaring iba po yung pinaniniwalaan nila. So tayo bilang mananampalataya, ayun po, makita yung binagong buhay sa atin and wag nating hayaan talaga na masira yung testimony natin kung paano tayo binago na ating Panginoon. Ipakita pa rin po natin yung love, yung respect. Though minsan nakakaramdam po tayo ng mga inis. Normal lang po yun. Pag nakaramdam po tayo ng ganun, balik po agad tayo sa ating Panginoon. Kasi ayun po yung chance na makakahingi naman po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. At dahil po doon, tayo nabubuhay, di ba po, under the grace of God. So, nakakaramdaman tayo ng mga pagkainis, lumapit po tayo sa ating Panginoon, and sure naman na patatawarin tayo ng ating Panginoon. And ayun po, makita po sa atin na tayo po talaga yung salt and the light. Makita yung binagong buhay po sa atin. Sabi nga, Sister Jen, iron sharpen iron. So, ako po, nung binigay po ni Sister Jen yung topic, so binasa ko po and yung mga supporting verse. Doon ko lang po talaga, dati kasi nababasa ko lang siya, hindi ko po naiintindihan yung deep meaning nung, ano ba sabihin nung iron sharpen iron. So, kailangan po natin as a Christian person, kagaya ko po, na Kristiyano na, kailangan pa rin po natin na makakasama na mga Christian din po. Kagaya nila Sister Jen, Sister Naina, yung mga leaders sa church na makaka-impluwensya po sa atin para mas lumago po tayo at mas mag-mature po tayo sa ating Panginoon. Parang ano po yan, si Lord gagamit siya ng mga tao or yung mga kauri or yung mga follower of Christ para pagtibayin at para mas patatagin po tayo. So dapat dalawa po tayong lalago. So tayong lahat po. And doon sa topic po natin, habang binabasa ko po siya, na-realize ko po na ito po is all about relationship and serving po talaga. Ang Panginoon, God expect us to live at makapag-serve din po sa kapwa natin. So, yun po, Sister Jen. Yan, salamat po. Ayan, tama din po yun. Being an influence is serving others, sharing to others. Amen. And salamat din po sa ating mga nag-comment, Sister Grace, Sister Tess, basahin ko lang po. And salamat po, Pastora Magda, sa inyong pong walang sawang pagsuporta po sa Women's Cafe Forum at sa inyong pong pagko-comment. Yes, you are now born again, 2 Corinthians 5:17. And ito nakakatuwa, nabasa ko kanina, Brother Rap, sabi ni Kuya Rap, I was born to be ready. Wow! Wow! Born to be ready, to be an influence to others. Napakaganda nun, Kuya Rap. And medyo matcha-challenge talaga kami dyan. Amen. And sabi po, marami nag-amen. Sister Rowena, salamat. Sister Jocelyn, Sister Blessy, Sister Kathleen Kapili, yan, si Mama Ellen, si Mama Bongi ay nanonood din po. Sister Jane Fernandez, and Sister Manilyn Kapili. And talagang puwersa ang mga kapili ngayon. Influensya po. Influensya, Sister Tess. And salamat, Sister Eliza Bacomo. And salamat po, Sister Mercy, Sister Feli. Yan, namimiss ko na kayo lahat.
Yan, magkikita-kita po tayo sa Sabado sa ating pong online fellowship, mga kababaihan po ng biyaya ng Diyos. Yan. Amen. Amen. Si Ma'am, yes, I am ready. Yan. Salamat po sa lahat ng mga nag-comment. Sister Monica. Yan. Salamat. Amen. Amen. Be an influence. Big word po yan influence. Amen. Because Jesus chose us to be an influence to others. Amen. Kailangan po lagi nating matandaan at maunawaan yun. Palagi na ang ating pong buhay hindi lang po para tayo po ay maligtas, kundi tayo po ay magligtas. Amen. That's the greatest commission, di ba? Na tayo po ay humayo at magligtas po tayo. Pahayag po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ito, nabasa ko din kanina. Naghihintay ako sa aking mga ka-sisters dito, nagtitingin ako sa Facebook. Nabasa ko yung post ni Pastor Jong, yung nagpapatanggap sila. Sabi, ang nakalagay sa caption niya, winning soul, one at a time. Tama po yun one at a time. Huwag mong madaliin. Amen. Napakahalaga ng isang kaluluwa, kapatid. Amen. Napakahalaga makapag-impluwensya ka sa isang kaluluwa. Ito narinig ko po sa isang pastor. Sabi ng isang pastor, people don't care what you know until they know that you care. Amen. Napakaganda nun. Sulat nyo po para hindi nyo makalimutan sa ating comment section. People don't care what you know until they know that you care. Amen. Wala namang pakialam yung mga tao sa paligid mo kung anong alam mo sa Biblia. Kung ano ang nung natapos mo. Amen. Wala silang pakialam. Hindi nila iintindihin yun. Pero magkakaroon sila ng pakialam sa iyo kapag naramdaman nila na meron kang pagmamahal sa kanila. Kapag naramdaman nila that you care for them. Kapag naramdaman, nakita nila, ay pinagwawalis ako nito ng bahay namin na napakabuti nito. Diba? Ay, pinagluto ako grabe, isinabay ako sa pag-uwi dahil baha sa amin. Napakabuti nito. Sino ba ang Diyos? God wants us to be the vessel of influence so that others will see how good God is. Amen. Kailangan makita at ginagamit tayo ng Diyos na maging daluyan. Amen. Maging impluwensya sa iba. Para makita ng tao, sino ba ang Diyos na sinasabi mo? Sino ba ang Diyos na inihahayag ng 3 magagandang babaeng ito? Wow! Diba? Sino ba ang inihahayag natin na Diyos? Kung nakikita po sa atin na tayo po ay laging galit, na tayo nagmumura, na tayo po ay nakikipag-away sa ating mga kapitbahay. Amen. Paano nila makikita at mararamdaman na buhay at mabuti ang Diyos? Amen. Kailangan po sa atin magsimula ang daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Ito po, kwento ko din po. Ay, marami tayong patuto Marami patuto Sister Tess, marami patuto Sister Grace. Ito, naalala ko din, siguro mga 4 years ago, bilang presidente po ako ng batch namin, nung elementary. So may GC, syempre po, may GC po, ng batch namin. So may isang nagsabi sa akin, sabi niya, Jen, nakulong kasi yung isa nating kabatch. Babae po yun Nakulong siya kasi dahil sa pagbebenta ng droga at saka paggamit ng droga. Sabi, dalawin natin, tapos dalhan natin ng ganito yung kailangan niya, ganyan. Kasi kapitbahay niya So, kaya nalaman niya. So, in-inform kami, buong batch. So, syempre, bilang ako ay presidente, kahit elementary pa rin parang responsibilidad mo pa rin sila na kailangan mo silang dalawin. Sabi ko, sige, puntahan natin, bilhan natin kung ano yung mga kailangan niya. And so, nalaman namin. So, pagpunta namin doon, syempre, first time ko makapasok sa isang kulungan. Diyan sa atin po, Santa Rosa. So, syempre, medyo mahigpit din po. Medyo kinakabahan pa ako kasi syempre medyo, may free skin pa, kung ano mga kailangan protocol na gagawin. Tapos, pagdaan mo doon, pagpasok mo doon, hihingan ka nila ng barya, yung mga preso doon. Mga puro babae naman po. Pero sa kabilang side, mga lalaki. So, hihinga kanila ng barya. Binulungan ako ng kaklase ko, Jen, maganda akong barya. Wag buo. Barya lang. Iaabot mo sa bawat dadaanan mo na hihingi sa'yo. So, first time ko po yun. So, pagpunta namin doon, so, nakita ko yung aking kabatch, yung aking kaklase. Elementary ko pa po siya huling nakita So, syempre, ilang taon na po nakalipas. So, ayun po pala, bagong panganak pa siya. Nakwento ko na po ito yata dati sa pulpito. So, pag bagong panganak siya,
At nalaman po na may sakit pa po siya, cancer. So may nagka-cancer pa siya. At talaga pong wala nang dumadalaw sa kanya. Galit sa kanya ang buong pamilya niya kasi nabuntis pa siya, nasa loob siya ng kulungan. So kawawa yung baby, pinaampon niya, hindi na niya alam kung sino umampon. So maraming kabigatan at alam po natin bilang babae, 'di ba? Malayo sa iyong mga anak, tapos may karamdaman ka pa at ikaw ay nakakulong na andun ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam ang mangyayari sa iyo. Amen. So, durog na durog po ang puso ko bilang isang nanay, bilang isang babae at nakikita ko siya at kanyang kaklase noon nung kami elementary pa. That was the first time na nagkaroon ako ng tapang, 'di ba? Kasi nga natatakot ako nasa loob kasi ako ng jail. Iba kasi yung pakiramdam mo bilang first time ka, natatakot ka. Pero nung nakita ko nagkukwento siya na wala na siyang pag-asa, hindi ko na alam, kung ano mangyayari sa buhay ko. Wala na akong pag-asa, makalabas dito, hindi ko na alam. Then I hug her. Yan, niyakap ko po siya. Niyakap ko siya. At yung yakap niya po sa akin, sobrang tindi na parang ayaw na niya akong bitawan. Because ayun po daw ang unang-unang yakap na naramdaman niya sa buong buhay niya na siya po ay nakaranas ng matinding pagsubok. Amen. Be an influence to others. We should share the love of God to others. Amen. Huwag niyo pong ipagdamot ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa iba. Lalo na po kung nasaan ka ngayon, do not miss the opportunity. Amen. Na iparamdam po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. That time, nung niyakap ko po siya, ayaw na niya po kaming pauwiin. Di ba may oras lang po yun, yung pagdalaw. Doon lang po kami, nandun sa, parang, anong tawag dito? Yung daan. Yan. Doon umupo lang kami doon. Kasi kanya-kanyang pwesto pa eh. Sabi, nahiya pa nga sa akin, Jen, wala kang hindi, okay ako dito sa sahig kahit saan ako. Soft drinks ba? Gusto mo? Hindi. Ikaw ang ibibili ko ng soft drinks. May bentahan din po ng soft drinks na para pamerienda daw sa mga bumibisita. Kung hindi, nagpunta kami dito para sa iyo. So, dinala namin siya ng mga kailangan niya, sabon, pagkain, ganyan. And then, eto po, makitid lang po yung daanan doon eh. Parang siguro isang metro lang. So, habang nakaupo kami doon, nandito naman yung isang kulungan ng mga preso din, mga babae. Ang dami nila, punong-puno, siksikan, nakatayo po lahat. Nakatingin sa amin kasi I prayed for her. Pinalalangin ko siya at pinatanggap ko siya sa ating Panginoon. So nakikinig, naririnig ng lahat ng aking prayer. Talagang nilakasan ko po, sabi ko nga po kung sino man nakakarinig ng panalangin ito, tanggapin mo ang ating Panginoong Jesus. So nagulat din yung aking dalawang kaklase. Hindi naman nila alam na magpe-pray ako doon. Hindi naman nila alam na parang magpe-preach na ako doon. Pero natuwa sila dahil doon lang nakita nila yung Kasi yung isa kong kaklase, lagi niyang binibisita ito So, lagi niyang binibisita itong kaklase namin ito. So, doon lang daw niya nakita ang pag-iyak at pagluha at pagyakap ng aming kaklaseng iyon. Alas kapangalan ko pa nga po Pero nabalitaan ko, a week later, namatay po siya. And that was the moment din ng buhay ko na pinakamaligaya ako. Bakit? Dahil namatay siya, tinanggap niya ang ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi hinayaan ng Diyos. One soul at a time, mga kapatid. Just one soul at a time. And do not miss the opportunity. Tama po yun. Sabi kanina si Sister Tess, si Pastora Magda, nasa jeep, nasa bus, saan ka man, kapag merong discernment at pinagawa sa iyo ang Diyos, patanggapin mo, kausapin mo, palakasin mo, bigyan mo ng pag-asa. Amen. Sundin natin ang ating Panginoon. Because we never know, baka yun na yung huling araw niya dito sa mundo. At gusto ng Diyos lahat ay maligtas Amen. Hallelujah. Pero tayo lang po ang na minsan nagiging matigas ang ating puso. Kaya tayo na mga nakakilala na sa ating Panginoon, tayo po na nakakaranas na ng pag-ibig, ng pangako ng Diyos sa ating buhay, huwag nating sarilinin, bagkus let us share it to others. Amen. Kailangan marami ang makaranas ng kaligtasan, ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. So, gumagawa po ako vlog, sabi ko nga kay Sister Grace, si Ma'am C, I'm starting to write my own book. Hindi naman para hindi ako para maging famous Hindi ako para sumikat, hindi ako para yumaman dun sa aking gagawin
kundi gusto kong ipahayag kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko, kung gaano kabuti ang Diyos sa pamilya ko, sa aking mga kapatiran. Amen, yung mga naririnig kong testimonies. I want everyone na marinig na buhay at makapangyarihan ng ating Panginoon. Amen, amen. Kaya pulang-pula kami ni Sister Grace eh. Amen. Dahil gusto namin ipagdiinan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Si Sister Tess yung exclamation mark doon eh. Amen. Kaya naka-block siya. Amen, mga kapatid. Mga kapatid, sa lahat po na nanonood, don't waste this opportunity. Amen. Just tag one of your friends. Amen. Tawagan mo o itag mo, i-message mo kahit isa sa kaibigan mo na alam mo kailangan ng pag-asa. Itag mo ang isang kaibigan mo, kapamilya mo na kailangan ng kagalingan. Amen? Itag mo at i-share mo sa kapamilya mo na kailangan ng kalakasan ng ating Panginoon. Be an influence to them. Amen? Gamitin mo ang iyong buhay. Gamitin mo ang social media. Gamitin mo ang Facebook. Amen? Minsan nga, matagal ka na nagpe-Facebook kaysa nagbabasa ng Biblia. Kaya gamitin mo na ang Facebook, amen, para ibahagi ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Napupuspos ako, Sister Grace and Sister Tess. Kaya po, lahat po ng mga nanonood, amen, gamitin po natin ang ating buhay to influence others. Be the salt and light of this world. Amen. Do not miss the opportunity. Basahin ko po yung sinabi ni Ma'am C. Do not miss the opportunity na iparamdam ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa iba. Dahil once in your life, meron parang ikaw, kaya nakakilala ka sa Panginoon. Tama po, may ginamit ang Diyos para ikaw ay nakakilala. Diba, Sister Tess, may ginamit ang Diyos para maligtas ka. Sister Grace, may ginamit ang Diyos para maligtas ka. Amen. Ganon din po ang gawin natin sa iba. Amen. That's the reason bakit may tapang ka na harapin ang buhay. Amen. To share love to others, the best influence, sabi Sister Monica. Amen. Sister Blessy, praise God, hallelujah. Amen, amen, amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Napakarami pa pong patotoo. Napakarami pong patotoo kung paano po natin dapat ginagamit po ang ating buhay to influence others. Amen. Sister Grace, sige po. Back to you po muna, 9:04 na. Medyo late lang po kami nag-start, kaya puspusan po kami ngayon. Sister Grace, back to you po. Amen. Sabi nga po, be an influencer for the Lord. Totoo po yun na malaki po talaga yung magagawa natin para mabago po yung mundong ating ginagalawan, yung kakilala natin. Dapat na mag-spread tayo, kumalat at lumaganap. Parang walang pinagkaiba po yan sa COVID virus na nagsimula lang sa isa hanggang dumami ng dumami, nalipat, na-transfer. So, ganun din po dapat tayo bilang Christ influence ng Diyos. So, dapat tayo ay may kakayahan na magpakalat po talaga ng salita ng ating Panginoon. Kasi ayun po yung nais ng ating Panginoon, hindi po yung chismis or ano paman. So, hindi po tayo nandito para makinig lang, para tumambay. Meron po tayong purpose. Totoo po yun. Meron tayong kailangan gawin. Meron po tayong trabaho. Meron tayong dahilan at hindi natin sasarilinin kung ano lang po yung mga narinig natin na mga magagandang balita. Yung mga naririnig po natin ngayon, i-share po natin to. Huwag po nating solohin yung mga natutunan po natin. So, ayun po talaga, sa mga pinag-usapan po natin, ang daming natutunan na ako sa buhay po nila Sister Jen. Ito nga po habang inaaral po natin. Ang daming revelation ng Panginoon. At ang isa sa mga natutunan ko, ang isa sa mga effective way po para maging good influence tayo, dapat good listener din po tayo. So ito po na, ano ko po to sa kanila sa mga leader at sa mga tumutulong din sa akin para ma-impluwensyahan. So dapat tayo po ay good listener. So pag may nagbabahagi po sa atin ng mga karanasan nila sa buhay, pakinggan po natin sila at yun po, ipag-pray din po natin sila. Wag magpanalingan, maging kayo, prayer partner, magpanalingan. Ano yun? Nabubulol. So ayun po, invest din po tayo ng time. Magbigay tayo ng oras sa kanila. Kagaya po ng nabanggit ni Sister June, magbigay tayo ng oras na i-text or yung mga family members natin na hindi po natin nakikita, nasa malayong lugar. Mag-invest po tayo ng time sa kanila. Sabi nga po,
yung soul, ang kailangan po talaga niyan yung investment. Magkaroon tayo ng desire na matulungan po yung kapwa natin. And yun po, share the word of God. Ibahagi po natin yung kabutihan ng ating Panginoon. I-invite po natin sa church natin kung dahil ngayon yung gathering po natin limited, ibahagi po natin sa kanila yung mga gawain na katulad ng ganito, yung ating mga live streaming. So sa mga simpleng ganito po na nai-invite po natin sila, makakaramdam po sila na yung parang love sila, yung parang magkakaroon sila na magiging komportable sila sa iyo. Tapos nabibuild din po yung friendship. And ayun po, yung love po talaga. Ipakita natin yung Christ love like natin sa kanila. Ito po, natutunan ko po na-experience ko po to kay Sister Jen, kay Mamsi, kay Pastora. Nag-invest po kasi sila ng oras sa akin. So, nakikinig sila pag meron na akong sinasabi, kung halimbawa may mga struggles man ako. So, parang sila yung ginagamit talaga ng Panginoon na maka-influence sa akin. Yung sa mga dark clouds na pinagdadaanan ko, sila yung naging preservative ng Panginoon sa akin. Sila yung naging ilaw. So, yung mga natutunan natin, dapat hindi lang po siya mahinto sa sarili natin. Kailangan natin siyang i-spread sa kapwa natin. So, sa pinagsabihan po natin ng ganon, na nakarinig ng mga mabuting balita, alam ko po na in time, matataniman din po yun and lalago. Darating po yung panahon na siya naman po yung magbibigay ng encouragement sa mga nanghihina, makapagbigay ng pag-asa. So, ganun po siya. So, wag po dapat mahinto. Yung mga maging influence po talaga tayo. Ito po talaga yung mga panahon na kailangan po natin na lumapit sa Panginoon. Kailangan natin na magkaroon ng desire na abutin yung kapwa natin. So, ayun po, Sister Jen. Sister Tess, anything to add up po? May add lang po ako na parang may katanungan lang po. Bakit maraming lugar na hindi nararamdaman ang impluwensya ng mga Kristiyano? Dahil ba wala o kakaunti ang mga Kristiyano doon? Hindi lang naman bilang ang pinag-uusapan dito, kapatid. Ang pinag-uusapan ay kung ang mga Kristiyano bang nasa mga lugar na iyon ay ginagampanan ang misyong ibinigay ng Diyos sa atin. Alam natin kung ano ang misyon natin. Ang tawag sa atin ay ilaw, kaya dapat ang impluwensya natin sa ibang tao ay nakikita nila. Tayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Kung paano ang isang lungsod sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago, dapat ay ganoon din po tayo. Nakikita nilang andun tayo, nakikita nilang may liwanag sa atin, nakikita nilang nasa atin ang sagot sa mga tanong nila sa buhay. At tulad ng kung may Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Nakikita nila ang kasalanan nila kasi nakikita nilang iba ang pamumuhay natin. Nakikita nilang kailangan nila ng tagapagligtas. Nakikita nilang wala silang magagawa sa sarili nila. Nakikita nila kung ano ang katotohanan dapat nilang panghawakan. Nakikita nila kung sino ang dapat nilang tularan. Be an influence or influencer. Share the love po mga kapatid. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya i-share din po natin ito sa iba. Kaya natin nagagawa yung mga nais ng Diyos dahil nasa pag-ibig niya sa atin. Kaya huwag po tayong tumigil ng pag-share ng Word of God, mga simpleng-simpleng kwentuhan na naikikwento natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Napakarami po sa ating mga patotoo na ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, lalo na po sa BNB, sa Biyaya. Talagang puspos po, grabe, nakakatuwa po, nakakagalak. Grabe ang impluwensya ng biyaya ng Diyos eh. Makikita mo andyan talaga ang love. Andun yung mga tulungan, nag-uunahan po sila sa pagtulungan kung sino may nangangailangan. Hindi lang po sa prayer. Unang-una po ang prayer, the best po talaga na sinishare ng biyaya ng Diyos. Andyan yung ating mga prayer warriors. Nakakatuwa po dahil talagang puro answered prayer tayo. Tagumpay po tayo sa labanan. Napakasarap na ang biyaya ng Diyos ay hindi tinitigilan ng kaaway, pero hindi rin po tayo tumitigil sa paggawa ng para tayo po ay magtagumpay sa labanan. Ayun po ang nakakatuwa, makikita po natin na ang mga member po natin, ang mga buong biyaya ng Diyos ay talagang puspos po. At unang-una po, nagpapasalamat po kami dahil sa kabutihan ng Lord, unang-una kay Pastor Ken sa buhay po niya. Salamat. Sobrang nakakatuwa, nakakaiyak sa tuwa na ang aming Pastor Ken ay pinagaling na po ng Panginoon at namimiss na po namin ang aming
ama ng simbahan na si Pastor Ken po. Nami-miss na po namin ang preaching nyo. Sana po, alam na makakasama ka na po ulit namin. At talagang pinagkaloob po sa iyo ng Panginoon ang kagalingan. At isa din po si Isha. At sobrang sarap tingnan na tayo ay tagumpay sa labanan. Kaya patuloy lamang po tayo mga kapatid. Huwag po natin sarilinin ang kabutihan ng Diyos. Taong kailangan ang mga salita ng Diyos. I-share po natin sa kanila ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin para po sila ay maligtas din at may patunguhan ang kanilang buhay. Salamat po. Amen. Brother Roldan, yan. Nawala po tayo, Brother Roldan. Yan. Ow. Nawala. Na-disconnect. So, putol na po tayo. Parang wala na po. Parang naputol na po yata. Naputol na nga. Sayang naman po.